Kahit gaano kasaya natin magbike na kaya natin pumadyak buong araw, darating din talaga ang panahon na mapapatigil tayo. Minsan, unti-unti itong nangyayari o kaya ay biglaan siyang nangyayari. Sa kaso ko, yung pangalawang dahilan ang nangyari sa akin. Hindi ko ginusto kung paano ako napatigil dahil napakasaklap niya. Isang linggo na may 5 masayang ride na natapos lang sa ganong paraan. Pero baka nga para rin ito sa ikabubuti ko dahil sa mas malalaking bagay na nangyayari sa buhay ko ngayon. Halika, kwento ko sa inyo ang hindi ko inakalang isa sa mga pinakamabuluhang linggo sa buhay ko. Unang araw itong Biyernes na ito, isang afternoon ride sa hapon kasama si Kev. Excited ako nung ride na to kasi masusubukan ko na yung sinasabi ng maraming YouTubers na cheat code daw para maging mas cinematic ang mga videos, ang Neutral Density o ND filter. May pagkakomplikado ang konsepto ng paggamit nito na itatalakay ko na lang sa hiwalay na video. Kaya sa ngayon, tutok muna tayo sa ganda ng sunset ride na ito sa Nuvali. Saktong kinailangan namin pagkatapos ng buong linggo ng pagtrabaho bago ang mas mahahabang bakasyon, ang mahal na araw o Holy Week. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Maikling ride lang to kasi dumidilim na. 35 kilometers at halos 1.5 oras lang yung ride time. Good morning mula rito sa Silang. Bakit kami ang Tagaytay ngayon? Sama si Hede at Kev. Say hi. Morning! Chill ride lang. Papunta sa Sampaloc Road bago ng kasal na pupuntahan namin mamaya. Kasal ni Rob. Let's go! Yung rutang dinaanan namin ngayon, bakit sa Tagaytay. Tawag sa kanya yung Upak. Tapos pupunta kami sa Ulat Road. Kadalasan dito na ako dumadaan kasi mas tahimik siya. Wala siya sa main road ng Tagaytay, Santa Rosa. At saka mas banaya dahil hindi ko na kailangan dumaan sa tulad ng cardiac dahon. At mas banaya to kumpara sa Revpal. How's your first time here in the side roads? Sarap! Really nice, scenic. Ganda no? Better than Tagaytay Santa Rosa Road. This or Revpal? Ref pa rin. Wala eh, curfew pa eh. Morning. Morning. Nasty. Very, very nasty. Kaya pala traffic. Now this is the freshie like that. U-turn? Or coming from the side, no? Yeah. From the stores. The establishment. Ito na yung siguro isa sa mga pinakamasarap na lusong sa Pilipinas, yung Tagaytay to Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas. Morning.
This is so nice. Tagaytay Sampaloc or Tanay Sampaloc? Tagaytay Sampaloc. Yeah. Definitely. Yeah. For the views. Diba, you don't get this in Rizal. You don't get this in Rizal. Ito tayo. So, Sapa Kevin! Sapa Kevin! That's Taal Volcano. Volcano in a lake. That's actually a volcano on an island. Volcano Islandception. Oh, dito na kami sa baba ng Tagaytay Sampaloc Road at nasa mismong Taal Lake side na nga ito eh. Ate, nakakalapit pa kami sa lake pero ito siya, naharangan na siya. Sayang, sana ginawan doon ng boardwalk ng gobyerno para at least may puntahan yung mga tao. Ang gandang gawin park ko. Kaya nakakarang lang. 4 laps to go. 34 laps. Descent pa lang naumay na ako. Ano pa elevation mo, Kev? Ha? Ilan pa para sa Everesting? Konti na lang, mga 8K na lang. 8K na lang, 8K. 33 laps na lang. Okay, akyat na. So mga 12 kilometers yung descent. So 12 kilometers ang ahon ngayon. Sa mga 600 meters ang elevation gain. Medyo mainit na. Summer na summer talaga. Sana, buwabanat na si Ite. Dito yung mas malapad eh. Ito. Kamukha niya. Siya ba yun? Uy! Teka. Ha? Ano nangyari? Hello, morning. Okay, may nag-iingat lang. Robledo Timido. Yung pinakamasaya sa rutang ito ng Tagaytay Sampaloc Road dahil sa gitna siya ng gubat, tahimik, marami kang maririnig na ibon at maganda yung asfalto so masarap lumusong at umahon dito at bihira yung mga ganitong klaseng lugar sa Pilipinas. Hirap ka talagang hanapin yung mga ganito lalo na kung nakatira ka sa malaking syudad tulad ng Metro Manila. So swerte yung mga taga rito sa Tagaytay, mga taga Batangas na madali lang puntahan yung lugar na ito. Siguro kung may mas marami pang mga national park tulad sa ibang bansa ng tulad sa States o mas malapit sa Pilipinas ang Taiwan, ganda talaga magbike doon. Mas in touch ka sa nature at mas masaya talaga kung ganun yung mga kondisyon kung saan ka nagbabike.
So may kingfisher na lumilipad dito kanina. Ayun! Wala, hindi. Dahil GoPro gamit ko, hindi nyo makikita. Pero cute niya. Kaya maganda talaga magbike dito. Yan na lang. Anong ibon yan? Anong ibon yan? Kaya ganito kaganda rito. Sikat siyang puntahan ng mga siklista. Pero yung tipong saktong kasikatan na hindi siya pinupuntahan ng mga nagmamotor o mga nagjo-joyride na nakakotse. Morning! Oh. So, naayos nila yung retaining wall dito para mapigilan mag-landslide. Kapag nakita mo na tong McDo parking lot, ibig sabihin malapit ka na sa tuktok sa Tagaytay Rotonda. So, ito na yung daan namin pa uwi, Tagaytay Santa Rosa Road. Kasi mas mabilis talaga lumusong dito. Dahil dire-diretso lang siya at okay naman yung kalye. Di katulad nung kanina sa Upak Ulat na maraming humps at lubak. So kapag nilulusong mo siya ng mabilis, matagtag talaga. Tapos yung okay dito, kapag lumulusong ka, hindi ma-traffic kasi yung mga tao sa umaga, packet pala ng Tagaytay. So karamihan ng kotse nasa kabila at kasalubong mo sila, mas konti yung kasabay mo pababa kung nakabike ka. Ito yung traffic packet sa Tagaytay. Ganyan. Yan yung ayaw mong sabayan bilang isang siklista na kapag aakit ka ng Tagaytay, puro kotse lang. Kaya kami dumaraan sa mga silang side roads para mas masaya naman at mas magaan yung trapiko. Yung ride namin na to papuntang Tagaytay, 69 kilometers at 1,200 meters elevation gain. Hindi na namin nalayuan kasi ayaw nga namin antukin bago ng kasal ni Rob. Yung sumunod na umaga, syempre dahil nga galing sa isang kasal, late na kami nagising. At sabi ni Hide, mag-bike daw kami para pantanggal ng hangover. Kaya ito, umikot kami ng Nuvali. Yung recovery ride niya, halos threshold ride ko na. Naka 52 kilometers pa kami sa halos 2 oras ng pagpadyak. Magandang umaga ang ride natin ngayon. Dadayo tayo sa Hinulugang Taktak mula rito sa Nuvali. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga tayo dayo sa Nuvali kasi doon naman ako nagsimula talaga magbike at taga Rizal kami dati. Pero dahil dito na kami lumipat sa may Nuvali, dayo na siguro yung touring sa amin. So yung ride ngayon, siguro one way, mga 70 kilometers papuntang Hinulugang Taktak. So balikan baka mga 140 or 150. Makikipagkita ako sa mga kaibigan ko na taga Metro Manila. Good morning, Puto. Good morning, Robux. We are riding out. Riding out na. Alas 4:40 AM. Tignan natin kung aabot ako sa 6:30 AM na meetup time. Mahal na araw o Holy Week ngayon, kaya inaasahan ko na magaan ang trapiko dito sa Calac Service Road, Manila South Road, Service Road,
hanggang mga C5 o C6. So nasa Manila South Road na ako at mukha naman di holiday. Ang dami pa rin sasakyan, ang dami pa rin bumiyahe. 5:20 AM dito na ako sa San Pedro, Laguna. Sumisilip na yung araw. Baka naman, kaya naman umabot ako sa meet-up namin ng 6:30 sa Shelby, Kayenta. Isa sa mga pinakamagulong intersection at junction dito sa Pilipinas. Dito sa Alabang. Walang nagbago. Wala talaga nagbabago rito sa service road. May mabagal na pala na bus kanina. Ngayon yung tayo na dami ko yun. Bukas na po sa yung kalye. Dito na ako sa Bikutan. C6 na lang daan ko kaysa sa C5. Kasi mas patag yung C6 at mas malaki yung chance na umabot ako sa meetup time namin kung dito sa Patag. Hindi nyo na kailangang bumiyahe sa Japan kasi dito sa C6 nagtanim na sila ng mga cherry blossom. Pero seryoso, kung alam nyo yung klase ng puno na tinanim dito, yung saktong pangalan niya, comment nyo lang sa baba. Dito na kami sa tulay ng Taguig papuntang Taytay. Siguro ito rin yung isa sa mga pinamagandang pwesto rito sa C6 dahil yung view nito ng Laguna Lake. Good morning na good morning talaga pag dumadaan kami rito. Dito tayo sa East Bank Road. Konti na lang. Amang Rodriguez, Pasig na. At ito ang magaan para rito. Marami pa rin magulong jeep. Pero magaan na yung traffic ko rito. Para sa lugar na to, ng ganitong oras. Dito na sa Marilake. Sa may Ayala Malls, Feliz. 6:35, late na ako. Wait. Park ka pa na ngayon. Saan ka ngayon? Saan ka na? 50. 55. Oh, century ride ka today ah. Ayan, nauna pa ako at may iba pang na late. So, okay lang din pala. Dito na magsisimula yung coffee ride ko. Heroes! Marami pa rin ding kotse dito ngayon sa Marilake kasi palabas ng Metro Manila, siguro nagpapakasyon nga sila sa mga bundok ng Rizal, Laguna o baka hanggang Quezon. Pero ramdam na holiday kasi ang dami nagbabike. Dito na tayo sa Hinulugang Tak. So dito sa Hinulugang Tak may waterfalls dyan sa baba. Pero dito tayo sa taas ngayon sa Tak Alley. Let's go! Nice one! Tak Alley. Dito kami tatambay.
Japan. The restaurant. From the restaurant kasi you can see both ways. So the people you can see the people. Yung 2, 1 and 2. Kasi So actually, yung Taktak Alley, yun yung una naming coffee stop ngayon. May isa pa kaming pupuntahan na grocery ng kaibigan namin. Pero dito lang din sa Antipolo. Hello. Hi. Staradaro. I can't get this bro working. Going out of the city. It's probably better to ride tomorrow. Okay, napatagal tambay namin doon sa roastery ng kaibigan namin. Tanghalin. Alauna na pala. Oo. Siguro na. Kain lang siguro sa bahay ng mga magulang ko sa Pasig. Bahala na kung magbabike pa ako pa uwi sa Novali or gamitin ko yung pinagbabawal na technique. Tirik na talaga yung araw. Tag-init na talaga. Sobrang lakas pa ng headwind ngayon dito sa East Bank Road. Pagkarating ko sa bahay ng magulang ko, nananghalian na ako. Tapos, tinabad na talaga ako magbike pauwi. Bibisita na rin naman sila sa amin nung araw na yon. Kaya ginamit ko na yung pinagbabawal na technique at sumabay na ako sa kanila. Ang total ride ko noon, 93 kilometers at 508 meters elevation gain. Sayang hindi pa umabot ng 100 pero okay lang dahil may kasunod na long ride pa naman. Magandang umaga. Papunta tayo ngayon sa Two Wheel Nation, Daang Hari mula dito sa Novali para makipagkita sa kasama natin ngayon sa long ride, ang The Usuals. Dahil sa Alabang magkikita, ang ruta ko katulad lang ng ride kahapon. Calac Service Road, Manila South Road, pero pagdating sa San Pedro, liliko na ako sa Magsaysay Road. Paakyat na sa Daang Reyna. Unang beses kong daan itong ahon ng San Pedro. Akit sa Daang Reyna. Haba rin pala niya. May mga matatarik talaga. Pero nandito na ata ako sa taas niya. Mula Daang Reyna, diretso na sa Daang Hari. At pagkatapos namin magkita, papadyak na kami paakyat sa Tagaytay. Dito na ako sa Two Wheel Nation, Daang Hari. Wala pang tao. Maaga ako dumating, 6 o'clock dapat yung meet up time pero mga 5:15 dito na ako. Okay, ride out na. Kasama ko na sila. Woo! So yung mga pero lamang na ako ng 30 kilometers dahil nagbike pa ako galing bahay. Napakagandang umaga para pumadyak neto. Halos walang kotse sa daan, maganda ang sikat ng araw. At kung mapapansin nyo, ang kinis pa ng asfalto sa bahaging ito ng Daang Hari. Ang hindi ko lang alam neto, dito ako mapapatigil magbisikleta. Dahil lang sa isang lingon at sandali na hindi ako nakatingin sa harap, nahanap ko ng sarili ko na nakahiga sa kalye. Bumangga pala ako sa bakal na harang na may tinatakpan na isang butas sa kalye. Kwento ng mga kaibigan kong taga roon, 1 taon na raw yung butas dyan at kung bakit di pa siya inaayos ng Muntinlupa, hindi na rin nila alam. Nakatayo naman ako kaagad at napulot ko pa yung mga gamit ko. Agaran din nakabalik yung mga kasama ko neto. Pakiramdam ko pa nga neto. Kaya kong pumadyak hanggang Tagaytay. Hanggang sa may naramdaman akong hindi pantay sa collarbone ko. Buti na lang 2 kilometro pa lang kami mula sa meet-up spot. Kaya binalikan ng kasama kong si Gael ang kotse niya, sinakay ang bike ko at hinatid naman ako ng isa kong kasama na si Sam sa ospital. So nag-crash ako. Yung bike. May broken collarbone ata ako. Oh, he doesn't. I feel it! It'll be It fine. hurts so much! It just hurts. Pain is weakness leaving the body raw. At pagka-x-ray sa akin sa ospital, tama nga ang hinala ko na fractured collarbone ang nangyari sa akin. Nasa sobrang lala raw, kailangan operahan at lagyan ng titanium plate. At ang kumpletong recovery raw mula rito nasa 3 hanggang 4 na buwan. Nakailang semplang na ako sa bike pero ngayon lang ako nagkaroon ng totoong injury.
Maswerte na rin siguro ako na ito lang yung injury ko nun. Malakas yung tama ko pero wala akong head injury. Pasalamat na lang din sa magandang kong helmet na POC Omni Air with MIPS technology at hindi rin nadali yung braso ko o mga legs ko. Malaking pasalamat talaga sa mga kasama ko sa The Usuals na unang sumaklolo sa akin at sa mga magulang ko na agad akong binisita sa ER. Kung napansin nyo rin, wala si Chad sa lahat ng rides ng linggong ito at hindi niya rin ako nabisita sa ER. Yun ay dahil naka-bed rest siya at kailangan niya yung bed rest na ito dahil dinadala niya yung parating naming kambal. At ito na yung mas malaking dahilan kung bakit ako tumigil magbike. Yung pagsemplang ko sa danghari at yung pag-fracture ko ng collarbone. Para bang sinasabi na dapat muna akong tumigil para mas matutukan ko ang pagbubuntis ni Chaz na masela na rin dahil kambal ang dinadala niya at para na rin makaiwas sa mas malaking disgrasya habang papalapit ang pagdating ng mga anak namin. Hindi naman mawawala ang mga magagandang lugar na pwedeng padyakin at lalong hindi mawawala yung mga kaibigan namin na palagi namin kasamang magbike. Sa ngayon, magbabago lang kami ng mga priorities namin. Pero kapag kaya na, gagawan namin ng oras ang hilig namin magbike. Kaya kung mahilig ka sa bike trips at tips, like at subscribe lang.